A day in my life as a hunter ng Siargao na nagpunta ng Thailand para syempre rumampa. Ang dami nagtatanong sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Thailand. Kaya naman for the moment and truth, tapusin mo hanggang dulo ang video na to. Syempre dapat pag pumunta ka ng Thailand, meron kang passport kasi dadaan ka pa sa mga immigration. So dapat meron kang booking na hotel at itinerary kung saan ka pupunta. At syempre dapat meron kang tinatawag na invoice ng income mo. Kaya naman for today's vlog, samahan nyo ako dahil mag-iikot tayo sa Thailand ng within half month. Kaya naman si Nini Wonder ay napaka-excited na nakapunta dito sa Thailand at bidyong kabado rin kasi first timer ko nga at the same time wala akong idea paano pumunta travel abroad. Pero sabi ko nga salamat sa mga kaibigan ko dahil isa rin sila na one na tumulong sa akin. Sila talaga yung pinaka the best na nag-asikaso, nag-prepare ng mga booking kasi nung pagpunta pa lang namin dito is kabado na kami, is dumaan pala kami dito sa Cebu. Ayan. So, kabadong-kabado ako that time kasi nga sabi ko baka ma-hold ako kasi sa immigration hindi ko alam, wala po akong idea masyado. Pero sabi ko kasi is vacation lang po talaga yung travel na to. Kaya sabi ko, for sure naman talaga is tatanggapin ako or makakapunta ako nito. Yung pagkasabi pa nga lang sa akin na enjoy your trip sa Thailand, doon ako natuwa. Tapos meron, alam mo, pag pumunta ng Thailand, mag-ready ka na po talaga ng malaking pera kasi ubusan biyaya po talaga nito dito. First tip pa lang namin, ang laki na po na nagastos namin. Sabi ko pa nga dito, yung flight is 4 hours, something like that, or 4 to 4.5 hours ang flight. Pero ang dami din may mga nakakilala rin sa akin dito pati pa nga lang sa airplane at ang dami natutuwa kasi nga dun sa mga pati flight attendant dun sa Cebu na nagsabi na, "Oy, si Nini Wonder papunta ng Thailand." So ayan naman talaga, is napaka-effective pala talaga yung social media kasi the power of social media. Ito na, pagdating namin dito sa Thailand, ng airport, kailangan mo talaga ng data. Siyempre katulad sa akin na content creator, buti na lang dito sa Thailand port, meron silang nag-o-offer sila na parang extra wala kang SIM card na bibilhin, magpapaload ka lang. Kung ilang days ka magstay dito, yun din ang ipapaload mo. So nagpaload na nga ako, is umabot siya ng something 499 baht, something like that, was 1,000 plus around yung pinaload ko sa kanya para magamit ko talaga. Nakakatuwa nga kasi meron silang mga ganito dito sa Thailand. Tapos ang gagwapo pa ng mga model nila dito sa nila. Tapos sabi nga namin kasi may kamahalan talaga mag-taxi. So nag-search na rin kami. Napaka-importante rin is mag-search kayo sa Google kung ano mga dapat puntahan, ano mga dapat sakyan. So naghintay kami dito ng bus na 4E papunta doon kung saan kami mag-stay na hotel. So wala pa nga kami kasi nga hindi pala madadaanan yung hotel na pinistayan namin, which is yung hotel namin, isang pangalan ng hotel is Mad Monkey dito sa Bangkok, Thailand. Natuwa pa nga ako dito sa aso na daanan namin, kala ko hindi marunong magtasalita ng Tagalog, nakakaintindi pala ng Tagalog. Kaya naman sa mga gusto magpunta ng Thailand, kaya naman po kahit mag-travel alone kayo kasi meron nga ako mga kasabayan taga Cebu, especially yung si girl na nakasama namin. Shoutout sa'yo, enjoy dito. Nandito rin siya ngayon sa Thailand for 5 days, something like that. Kami kasi mas mataas-taas kasi marami kami pupuntahan, hindi lang Bangkok, pupunta pa kami ng Phuket and Phe Island. So marami kaming iikutin dito sa Thailand kasi it's a whole month travel talaga ito. Tapos nandito na nga kami sa hotel, tapos late check-in kami. Kailangan namin mag-check-in ng 2, pero maaga pa kami dumating kasi yung flight namin is madaling araw. At isa rin din yun, dapat mag-book kayo madaling araw or gabi kasi mas more cheapest siya kaysa sa palang araw. So nag-book kami ng flight namin is around 2 AM. Nakarating kami ng Thailand is like 6:30 AM. So matagal-tagal rin siya. Nag-ikot-ikot muna kami dito. Tapos buti na lang yung hotel namin. Pwede mag-freshen up. Iniwan namin. Tapos dito kami, una namin pinuntahan nitong souvenirs place. Bumili kami nitong parang sikat sa Bangkok talaga na itong, at sa kanila talagang signature na parang mga, ayan yung mga souvenir na to. So sabi ko, ito yung susutin natin bukas para mag-dimple-timple. Alam mo, pag nandito ka sa Bangkok, dapat pag isang punta mo lang sa shop, huwag ka agad bumili. Magtingin-tingin ka muna sa iba kasi nga mas marami pang mura kaysa yung magugulat ka na nang bibili ka dito agad kasi kala mo mura. Tapos wag mo na, pag isa rin tip ko dito pag pupunta ka Thailand, wag mong i-convert yung pera sa Thailand sa piso kasi may stress ka. Kasi nga malaki masyado sa pera nila kasi sa atin parang ang 100 baht nila
sa atin yun is almost 100 plus na pera. So, ang ganda nga dito ng mango nila, no, buhay na buhay, sobrang, nagbili rin ako sobrang natikman ko, napakasarap ng mango nila. So, nag-ikot-ikot kami dito kasi nga pupunta kami, marami ang pupuntahan. At ito yung sikat dito sa Thailand Yatara Street na to, kung hindi ko magkakamali. Kasi ang dami nagsasabi sa akin na, Nini, dumadaan kami dyan. Nandito kami sa mga souvenir kasi bibili sana kami. Kaso lang sabi ko, parang ang dami ko nang nabiling souvenir. Umabot na ng basta isang bag na to kasi pasasalubong ko sa mga ating mga relatives, Lizim. Uhahay, sabi ko naman pag nandito ko pala taga sa Thailand, mauubusan ka ng salapi. Ang dami rin dito yung mga sing-sing na tapos mga bangles. Pwede kang pumili. As in, sobrang daming mabibilhan talaga kung gusto mo pumunta dito sa Thailand for shopping. Thailand is the best talaga kung mahilig ka sa mga ganitong outfitan or mga ganyang atake. Tapos pagkagabi nga pag uwi ko, tinignan namin yung pera ko. Yan na lang yung natira. So kung nabawasan siya mga sa 8,000 pesos. So umabot yung nagastos ko ng mga sa 3,000 plus baht. So ganun kalaki yung nagastos ko kasi nga parang naloko pa kami sa ibang mga napuntahan namin. But it's okay, everything happened for a reason. Pagkagabi nga dito na kami tumambay kasi pagod na pagod kami dito sa harap ng hotel namin. Bumili na lang kami ng itong tinatawag na mga street food. Kumain-kain kami dito ng friend kong si Ashley. Ayan, kasi tulog na yung si Kim. Sabi ko labas muna tayo kasi nagutom ako. Buti na lang dito may 7-Eleven. Isa rin yung 7-Eleven, it's good puntahan. So pag bumili ka, meron kasama siyang mga gulay. Mahilig talaga sila sa gulay. So yun yung na-learn ko dito na parang pibili ka ng barbecue, may free pa gulay pa sila. Sabi ko dito na lang tuloy ako kung nakakain ng mga cabbage na raw. Pero masarap naman din kahit papano kasi nga parang it's new for me. Tapos hindi ko mabasa kung ano yung mga na binamili ko kung ano mga hotdog to. Basta alam ko makain siya. Tapos dito pumili rin kami dito na parang noodles. Sa daan lang dito sa tapat ng hotel. Sabi ko hindi na kailang malayo kasi nga sabi ko ang mahirap maglakad-lakad ng gabi na. Tapos hindi pa masyado natin familiar yung place. Sabi ko tumuro na lang kasi we get rest kasi pagod din ang mga person. So ayan, dumaan muna kami dito sa 7-Eleven. Bumili na kami ng drinks namin kasi nga kung bibili pa kami sa hotel mas mataas or ano, good di ko alam. Pero mas bet ko dito sa labas magtagay racing. Pampatulog lang kahit konti kasi nasa harapan naman din kami ng hotel. Para pagkatapos nun, pwede na matulog at yeah. Yan yung bumili kami tapos sabi ko pa nga dito na parang hindi ko kilala yung Tagay na to pero importante na sa Thailand tayo, na-enjoy tayo at very happy ako na nakapag-travel here kasi sino ba naman ako. Sabi ko pa nga sa akin dati na pang Pilipinas lang talaga ako pero ngayon, look at me now, happy kasi alam mo pag ipagkaloob talaga sa iyo ng langit ang lahat ibibigay.